Sasara to. Hindi ako nakaikot sa kabila. At paging dapatin tayo ng Panginoon sa umagang ito. Tulungan tayo ng Panginoon sa bawat araw ng buhay natin. Pagalingin tayo ng Panginoon sa mga karamdaman na nararamdaman ng bawat isa. Ang lahat ng bagay ay ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. Tanging ang Diyos ang magdudulot sa atin ng kapayapaan sa gitna ng mga tiisin na nailagay sa ating harapan. Tulungan tayo ng Panginoon sa mga bagay na yan. Kasi walang ibang magdudulot ng kapayapaan sa atin na makapagbibigay kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa atin. Salamat sa mga nagbahagi sa umawit. Salamat sa mga nakasama natin online, sa bawat isa na patuloy na nagsisikap na tayo ay maging karapat-dapat sa Diyos. Si Job, binanggit din yan sa aklat ng Ezekiel sa 14:20. Ang sabi ron, kahit nandoon si Noah, kahit nandoon si Daniel, o kahit nandoon si Job, ang kanilang maililigtas ay ang kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. Ganun din sa bawat isa sa atin. Ang makapagliligtas sa atin ay yung inilagay na takbuhin sa ating harapan, yung katuwiran na nakay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Inilagay sila rito bilang halimbawa ng mga tao na nagtiwala sa Diyos, naglingkod sa Diyos, na hinarap yung kanilang mga pagsubok sa buhay para maging karapat-dapat sa Panginoon. Sabi ko nga, isang hamon ito sa mga tinawag ng Panginoon. Kasi si Job, ipinagmalaki ito ng Panginoon. Pinagmalaki siya nakikita mo ba ito? Si Job. At isa sa makikita mo roon, yung pagtugon ni Job dun sa nangyari sa kanya. Hindi napahiya ang ating Diyos kay Job nung siya'y hamunin ni Satanas. Ang sabi sa kanya, kaya naman niya sumusunod sa iyo no? Dahil sagana sa buhay. Mayaman si Job maraming tinatangkilik. O bakit hindi natin subukan na, di ba? Alisin natin yung mga nagpapaginhawa dyan kung purihin ka pa niyan. Kung sumunod pa sa'yo yan. Diba ganon? Nangyari kay Job. Alisin natin kung susunod pa yan. Kasi nasa kaginhawaan siya inalis na. Tapos ay nagkasakit pa. Ayun yung makikita mo Kaya nilagay ni Santiago Kasi halos lahat ng magpapabagsak sa tao naranasan ni Job. Pamilya, ari-arian, mismo sa sarili, karamdaman. Hindi ba ayan nagpapalugmok sa tao? Yun yung lahat nangyari kay Job. Pero sinabi ni Job, sinubok ako, ngunit nasumpungan ako. Di ba? Tayong gano'n? Na siya ay ginto. Yung sana makita natin yun, yung mga ganung pagpapakilala ni Job. Kaya ito ay binanggit ni kapatid na Santiago. Ngunit nalalaman niya, sabi sa 23:10, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang sinusubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumiko. Sabi niyang ganun, nung siya ay sinusubok, sabi niyang ganun, ang paa ko ay sumunod na lubos. Ang kanyang daan ay aking iningatan, hindi ako lumiko. Yung napangyayari sa kanya, nagpatuloy siya. Kasi, ang pagtitiis, ang nagpapakita
kung ikaw ay magpapatuloy in your Christian life. Kasi, yun yung katibayan na namumuhay ka bilang isang Kristiyano. Papasukin mo yun. Papasok ka sa malaking kapighatian. Sabi ng Biblia. Di ba? Saan ba nakalagay yung 14:22? Na pinagtitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kinakailangan, ang sabi rito, sa pamamagitan ng maraming kapighatian. Hindi isa, hindi dadalawa, marami. Ibig sabihin talagang susuong ka rito. Sabi rito, kinakailangang magsipasok tayo sa harian ng Diyos. Para bago ka makapasok dito sa harian ng Diyos, papasok ka sa maraming kapighatian. Kaya hindi nakakapagtaka. Marami tayong mga tiisin. Di ba? Mga problema. Ano ba yung mga problemang yan? Financial problem, family problem, health problem, church problem. Meron din sa problema sa church Di ba? Yun yung mga nakakapag-distract sa tao Sa mga Kristiyano, maraming distraction dito sa mundo, mga kapatid. Na siyang dahilan kung bakit ang pagtakbo ng isang Kristiyano ay napapatigil, napapabagal, napapahinto. At kapag ganun nangyari, kaya nga tayo nag-aaral, ang sabi roon, humawak ka sa araro. Kapag humawak ka sa araro at lumingon ka, sabing ganun, ay hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Hindi ba sabing ganun? Hindi ka magiging karapat-dapat. Sabing ganun, no? Sa 9:62, dadapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod, ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kapag ikaw pala'y humawak at ikaw ay lumilingon sa likod, sabi rito, ay walang ganun. Sabi niya, ay magiging karapat-dapat sa Panginoon. Kaya kapag ikaw ay tumatakbo at ikaw ay lumilingon, napapabagal yung takbo, at pag ikaw ay napahinto, talo ka sa labanan. Talo. Kasi mayroon pang goal. Kaya ka tumatakbo. Meron kang hinahangad. Ngayon, sa pagtakbo mo ngayon, para makuha mo yung goal na yun, tatakbo ka ng tatakbo. Hindi ka pwedeng huminto. Kasi pag huminto ka, lalabas, mauungusan ka, matatalo ka, mapipigilan. Yun yung sinasabi ng Panginoon na hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya sa pag-aaral natin, nanamnamin natin yung ating mga pag-aaral sapagkat yung diwa nung salita ng ating pinag-aaralan ay merong ebidensyang hinahanap. Ebidensya sa katotohanan ng iyong pananampalataya. Kasi sinasabi natin yun tayo ay totoong sumasampalataya, nakakilala tayo sa katotohanan. Saan ang ebidensya? Diba? Ang Diyos nagpakita ng kanyang ebidensya sa pamamagitan ng Santong Espiritu na nandyan. Ikaw, bilang sumasampalataya, ano ang ebidensya? Kasi yung sulat ni Santiago, ito ay sulat ng pagpapatunay kung ang iyong pananampalataya ay totoo. Kasi nga, kung walang gawa, patay. Kaya hinahanapan ng ebidensya ni Santiago. At ang sabi rito, kung inyong titignan, sa 7, mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Yung pagtitiis na yung tinatakbo, hanggang pagparito ng Panginoon. So, hindi matatapos yun. Wala pa ang Panginoon Diba? Patuloy kang makakaranas ng mga ganung bagay dahil, sabi rito, makakapagtiis ka, kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. So, talagang lumalaban ka, patuloy kang tumatakbo, hindi ka pwedeng huminto sa laro.
para makuha mo yung putong na yung inaasahan hanggang dumating yung ating Panginoon. Kaya dadanas ka. Bahagi yun. Dahil ito ang pagpapatunay para lumitaw kung totoong ikaw ay isang Kristiyano, kung totoong ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon. Kasi, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi ang tagapakinig ng salita ang isang aariing ganap. Sabi ng banal na kasulatan, ang sumasampalataya lamang ba sa atin yung tenga? Di ba? Yung ba ang sumasampalataya, sabi ng Panginoon, hindi magiging sapat. Kung ang pananampalataya, ang sumasampalataya lang sa iyo ay tenga. Ang sabi naman ng mumunti kong mga anak, huwag kayong mag-ibig sa salita. Kung ang sumasampalataya lamang sa atin ay ating bibig, hindi rin maaariing gano'n. Ano ang aariing ganap? Ang sabi ng Panginoon, makita ng sulat ni Juan, ang dumadaig sa sanlibutan ay ang mga anak ng Diyos. At ang pangdaig ng mga anak ng Diyos ay ang kanyang pananampalataya. Yun ang nagiging minsang kulang sa maraming sumasampalataya kapag nandyan na nawawala ang pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang pakikinig, sinasamahan nito ng pag-uunawa. Ang nakikinig, sinasamahan nito ng pag-iintindi, pagpapahalaga, para mahuli natin yung ibig sabihin ng salita, yung diwa. Para sa mga pangyayari na nangyayari, ay maipakilala natin sa Diyos na tayo ay sumasampalatayang totoo sa Diyos. Hindi pananampalataya na minsan nangyari kay Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, sabi niyang ganun, palakarin mo ko sa tubig. Dahil nakita ng Panginoon, nakita ng mga alagad na ating Panginoong Kristo nakalutang sa tubig. Ang sabi ni Pedro, kung ikaw yan, sabi niyang ganun. Diba? Sabi niya, ako nga. Sabi nga niya, multo pa nga eh. Sabi niya, ako nga. Palakarin mo ko. Nagpakilala siya eh. Ako nga. O, anong nangyari? Palakarin mo ko. Sumampalataya siya. Hindi ba nung siya'y sumampalataya eh, nakalutang siya sa tubig? Papasin niya eh, nakalutang siya sa tubig eh. Pero yung humampas yung alon, medyo tumaas yung alon. Ano nangyari kay Pedro? Hindi ba lumubog? Bakit? Bakit siya lumubog? Samantalang nung umpisa, nakalutang siya. Dahil nandoon yung kanyang pananampalataya. Pero nang hampasin siya ng alon, ng malakas na hangin, unti-unti lumubog. Si Pedro. Bakit? Dahil lumakip na yung pag-aalinlangan. Dahil nagkulang na yung kanyang pagtitiwala. Kaya siya unti-unting lumubog. Tignan niyo yun. Anong araw makikita natin yun? Ganun yung nagpapalubog sa atin. Kapag nandyan, wala kang naranasan anumang bagay, salamat sa Diyos. Kalakasan. Diba? Katibayan. Pag may naranasan, lubog. Na? Bakit? Kasi nga, ang katunayan ng pananampalataya, mga kapatid, ay pagtitiwala sa Diyos. Financial problem, ang sabi ng Panginoon. Kung ang ibon ay pinapakain niya, ikaw, paano sumusunod sa akin ang hindi ko pakainin? Asan yung pagtitiwala sa salitang yun? Asan yung pagtitiwala sa sinasabi natin, kung ang Diyos ay kakampi mo, sino ang laban sa'yo? Hahanapin ng Diyos yun, yung ebidensya. Kaya nangyayari sa atin yan, mga kapatid. Kaya marami tayong tinitiis eh. Kasi ang hinahanap ng Panginoon, ebidensya. Doon, sa yung pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Katulad ni Job, na ipakilala niya yun. Sa Diyos, hindi napaya ang ating Diyos kay Job. Ngayon, kung tayo magtatanong ang Diyos sa atin, sa mga sitwasyon na ating pinagtitiisan ngayon,
ang Diyos ba ay hindi napayak doon sa umuusig sa kanya, no? Yung nagsasabi sa kanya. Di ba? Mahirap sabihin eh. Kasi minsan nakakagawa ka na paya ang Panginoon sa akin. Bakit? Talo ka eh. Talo eh. Hindi ba ganun nangyari? Kasi sabi ko nga lang, lumubog siya, no? Nung dumating yung pagsubok sa kanya, malakas ng alon, lumubog. Eh minsan, pag may problema, puro ka ng problema, pupunta ka sa sulok. Yung asawa mo, hindi mo kakausapin isang oras. Hindi mo kakausapin ng isang araw asawa mo. Yung mga malalapit sa iyo nandun, hindi mo kakausapin. Ang gusto mo, nag-iisa ka lang. Kasi punong-puno ka ng iniisip. Ano? Ano mararamdaman ng asawa mo kapag hindi mo siya kinakausap, samantalang may problema? Ano mararamdaman niya? Ganun din ng Diyos. Kapag nagbabata ka, sabi ng Biblia, dito sa ating pinag-aaral, nagbabata ba ang sinuman sa inyo? Manalangin ka. Bakit di mo kausapin yung Panginoon? Sa gitna ng problema yung tinatamasa, bakit nagsusolo ka dyan? Samantalang naghihintay lang ang Panginoon na tawagin mo siya. Hindi ba ganun? Yung totoong pagtawag ka, yung bang talagang nasa puso mo yung pagtitiwala, na ano man ang mangyari, nandun yung pananalig mo sa Kanya. Kahit ano sapitin mo, magtitiwala ako sa Diyos. Yun yung inaasahan niya. Doon ka lalapit. Tapos hindi mo kikibuin yung asawa mo dahil gusto mo suluhin. Asan yung kakayanan mo para tayunin nyo? Malulutas ba yun? Na nandun ka sa may isang sulok, hinihintay mo na tamaan ka ng pitlat dun. Diba? Ganun din ang Diyos. Anong mararamdaman ng ating Diyos? Samantalang alam niyang may problema ka, hindi mo siya kinakausap. Kaya tinuturuan tayo ng Biblia, nagbabata ba ang sinuman sa inyo? Manalangin ka. Bakit? Ilagak mo ang iyong kabalisahan sa Diyos. Yun ang sabi niya. Bakit mo ilalagak sa Diyos? Bakit? Bakit mo ilalagak sa Kanya? Basa po tayo rito sa unang Pedro 5:7. Ang sabi po rito, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Sabi ganun. Lahat ng inyong kabalasahan, ilagak nyo sa Kanya. Bakit? Sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Hindi ba kayo naniniwala doon? Na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Di ba? Palagi ko naniniwala naman tayo doon. No? Na ang Diyos ay nagmamalasakit. Kaya, ang ebidensya, ilapit mo sa Diyos. Iparating mo sa Diyos. Kasi kung makikita ng Panginoon na nandun ka sa gitna ng suliranin, ay hindi mo siya kinakausap, ay hindi ka pagkakaroon ng pagkatagumpay. Mawawala yung kapayapaang ibinigay niya sa iyo. Kasi kapag yung kapayapaan na naibigay sa iyo ng Panginoon, doon mo siya magagamit sa gitna ng pagsubok. Sa iyong mga tinitiis, doon mo siya magagamit. Doon mo mapapatunayan na totoo nga. Yung sabi ng Panginoon, yung kapayapaang ibinibigay ko sa inyo ay hindi ibinibigay ng sanlibutan. Sabi nga ng ilang mga ngaral, sabing ganun, iba ang kalakasan kapag ikaw ay may pera. Totoo yun. Iba ang kalakasan kapag ikaw ay mayaman, sapagkat ito'y sanggalang. Ang sabi sa aklat ng Ecclesiastes 7:12, ang salapi ay sanggalang. Diba? Kapag ikaw ay may sakit, may pera ka, makakapunta ka ng ospital. Kapag meron kang gustong kainin, may pera ka, makakuha mo, makakain mo. Ito'y sanggalang. Tama. Hindi natin pagdududahan. Pero hanggang saan ang sanggala ng pera o ng kayamanan? Ang isa sanggalang lamang ng pera ay yung bagay na ukol dito. Sanlibutan. May pera ka lang balsa ka pa rin Diba? Sabi yun ng mga ngara, kasi tama naman yun. Kasi ang sabi sa aklat ng Santiago, no? Pinakikinggan nila kung ang aral ay aral ng sanlibutan. Talagang doon may maraming makikinig yun. Kasang-ayon ka talaga. Totoo naman yun. Sanggalang ang pera Pero hanggang saan ka nito isasanggalang? Nasa na ba si Danding Coangco? Hindi ba mapera yon? Asa na si Cory Aquino? Hindi ba mapera yon?
Asan si Henry C., yung may-ari ng SM? Asan? Ngayon, ano magpapatunay ng sinasabi natin? Hanggang saan yung sanggalang nito? Sanggalang hanggang 80 taon? Sanggalang ka hanggang 90 taon? 100 taon? Pagkatapos nun, puprotektahan ka pa ba ng pera? Hindi na. Kaya iba raw ang lakas, kung titignan mo, na may pera. Pero iba ang lakas ng mga Kristiyano. Kasi ang kalakasan ng Kristiyano, ang Diyos na magdadala sa iyo hanggang sa buhay na walang hanggan. Hindi ka madadala ng pera sa buhay na walang hanggan. Dadaling ka lang yan sa buhay na ito. Dito ka lang dadalhin yan. Pero pagdating sa buhay na walang hanggan, hindi ka kaya niyang isanggalang. Ang magsasanggalang sa iyo, alin? Ang ebanghelyo na inilagay ng Diyos sa ating harapan, na siyang dapat natin lakaran. Yun yung sinasabi sa aklat ng Hebreo, ito po sa 12:1. Kaya yamang nakukupok tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Daming saksi, mga propeta. Ang daming mga saksi eh. Itabi natin walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin. May pagtitiis ang inilagay sa harapan natin. Merong takbuhin inilagay sa ating harapan ng Diyos. Yun yung sinusundan natin, yung ebanghelyo. Yun yung dahilan kung bakit tayo tumatakbo. Yun yung inilagay sa ating harapan. At doon sa takbuhin yun, maraming kapigatian, maraming pagtitiis na ikaw ay tatakbuhin. Humawa ka sa araro eh. Nung humawa ka, lagi mong iisipin, magiging madidistract ka kapag lilingon ka. At ang mundong ito ay maraming nakakapag-distract sa atin sa pagsunod sa Panginoon. Napakarami. Kapag ikaw ay naabala sa ganung bagay, kasabi ng Panginoon, hindi ka na magiging karapat-dapat sa akin. Yun yung dahilan kung bakit lumubog si Pedro ng mga panahon. Nung kanyang makita na ang lakas ng alon, lumubog siya. Mabuti na lamang marunong din si Pedro. Bakit? Nung siya'y palubog na, ang sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Di ba? Nung nandun na siya sa gitna ng pag-aalinlangan, bigla siyang tumawag sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Kaya lumapit ang Panginoon sa kanya, hinawakan niyo ang kanyang kamay, at siya ay, inangat doon sa pagkakalubog. Bakit? Kasi tumawag siya sa Panginoon. Ngayon, pag tayo nagbabatat, nagtitiis, at hindi natin tatawagin ang Panginoon, mas lalo kang lulubog. Yun yung mga magbibigay ng dahilan na ang iyong pananampalataya ay nasusumpungan. Na kapatid, na naitanim sa batuan. Naitanim sa dawagan. Papayag ka ba na ikaw ay naitanim sa dawagan? Papayag ka ba na ikaw ay natanim sa batuan? O pinapayagan mo na ikaw o inaari mo na ikaw ay naitanim sa mabuting lupa? Ano ba ang nasa mabuting lupa? Basahin natin sa 8:15 ng Lucas, ganito ang pagkakasabi. At sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ang salita sa pagkarinig at nagbubungang may pagtitiis. Kapag iniingatan mo yung salita ng Diyos, matapos mo itong mapakinggan, magbubunga yun ng pagtitiis. Magtitibay yun, mga kapatid. Pangahawakan mo lang yung sinasabi ng Diyos. Huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan. Sabing ganoon. Bakit huwag kang matakot? Ang may-ari niya ng Diyos, ang sabi ng Diyos, kung hindi niya paihinto lang mahulog ang isang maya, hindi mahuhulog. Di ba? Kung hindi niya ipapahintulot yun, hindi mahuhulog yun.
Ibig sabihin, kung hindi pa ihintulot ng Diyos na ang buhay mo'y mawala, mananatili kang buhay. Kahit napakabigat pa ng karamdaman mo. Mananatili ka na nandyan kapag hindi pinahihintulot na ikaw ay mahulog sa lupa. Yun yung pananampalatayang tinuturo sa atin ng Panginoon. Ang hinahanap lang, pagtitiwala doon sa sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung ang maya, hindi naman yung ibon ay nag-aasik Diba? Sampalataya lang mo na meron darating na ikaw ay bibigyan ng Panginoon sa iyong pangangailangan. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Roma, sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo, di ba? Ang ganda nung sinabi niya rito Sa 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Asan yun? Kayo ba doon? Ha? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak. Anak na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos araw-araw. Siya ang kaligayahan ko araw-araw, sabi ng ating Diyos. Yung kanyang anak. Pero yung kaligayahan niyang yun, ibinigay sa atin. Sabi niyang ganoon, ibinigay. Kundi ibinigay dahil sa atin, bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sumasampalataya ba kayo sa salitang yan? O, di ba? Hahawakan mo lang yung salita, namnamin mo lang. Tapos, sampalatayanan, tapos hingi ng tulong ang Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon. Di ba? 5,000 Iilan lang yung pagkain napakain ng Panginoon. Lahat ng halimbawa, pang material, ukol sa pangangailangan ng tao, sabi ng ating Panginoong Kristo, alam ko na kinakailangan nyo ang lahat ng yan. Sabi ng Panginoon. No, ipinakita niya sa 5,000 tao, bukod pa yung mga bata, kumain sila sa iilang pirasong pagkain. Bakit nagbigay ng halimulang kapangyarihan ng Diyos o pagbibigay ng himala ang Diyos? Pinakita ito para ipakita sa atin na hindi problema yung pagkain. Sumampalataya ka lang kay Kristo. Ngayon, kung uunahin natin, halimbawa, may problema tayo pinansyal, susundin natin kung ganito gagawin ko muna. Kaya ako muna ito. Di ba? Magkukulang naman yung karunungan mo ukol sa Diyos Bakit ko sinabi yun? Kasi nung sabihin ng ating Panginoong Kristo, pagsipag-ingat kayo saan? Sa levedura ng Pariseo at Iskriba. Ano sabi ng ilang alagad? Ano sabi nila? Di ba hindi nila masyadong naintindi yung sinasabi ng Panginoon? Na mag-ingat kayo sa levedura ng mga Pariseo at Iskriba. Dahil anong nasa isip nila? Hindi tayo nakapagdala ng pagkain. Hindi mo mapag-uunawa yung gustong sabihin ng Diyos kung lagi mong iisipin yung bagay pang material. Ang bagay na pang material, nandyan na, nilagay na ng Diyos yan dyan Kukunin mo na lang. Sa paanong paraan? Andyan yun Pero yung mga bagay na ukol sa Diyos, hindi mo agad-agad yung makukuha sapagkat yun ay ukol sa langit. Pagtitiisan mo yun para makuha mo yung ukol dito sa langit. Kasi ukol yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung gusto mong makuha yun, ilagak ninyo ang iyong pag-iisip doon sa mga bagay sa nasa itaas. Kung gusto mo ng ukol sa Diyos, ang iyong paglaka sa iyong buhay ay ukol sa itaas. Kung gusto mo ng buhay, kung gusto mo ng bagay na ukol sa Diyos. Kasi yung pagkakatipan na tinipan sa atin ng ating Panginoong Kristo, ukol sa langit. Hindi ukol dito sa lupa. Yung tipan na ibinigay kay Moses, ukol sa lupa yun Kaya nga alipin, sabing ganun. Pero yung ukol kay Kristo, no? Yung tipan na yun, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ukol sa langit. Ngayon yun yung ating pinupuntahan. Gusto mong makuha yun, ilagak mo yung tiwala. Ilagak mo yung pag-iisip doon sa mga bagay na nasa itaas. Yung pangangailangan dito, sa atin na dito, nandiyan na yan Diba? Magtrabaho ka, okay na yun Makukuha mo yun. Diba?
Punta ka lang dun sa may lawa eh. Gusto mong kumain ng isda, di bangitan ka. Makakakain ka eh. Di ba? Ay kung gusto mong kumain ng gulay, eh mayroon kang baka-bakanting lupa dyan, hindi magtanim ka, makakakain ka ng talon. Makakakain ka ng okra. Nandiyan yung biyaya ng Diyos, binigay niya na yun eh. Pero yung ukol sa langit, yun yung pinupuntahan natin. Kaya nga, yun yung gusto ng Diyos na magbigay ng focus sa atin, kasi yun ang magbibigay sa'yo ng buhay na wala hanggan. Ang sanggalang ng salapi, dito lang yun. Hindi ka nung dadali sa buhay. Eh, hindi nga dinala si Danting Kuangko, may-ari ng SMP eh. Di ba? Hindi nga siya dinala nun eh. Si Marcos, hindi nga siya nasanggalang eh. Pero yung buhay natin, isasanggalang ng Diyos. Kung ang ating tiwala ay nasa Diyos, na ukol doon sa langit. Ibig sabihin mga kapatid, gusto lang natin magbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. No? Para mapagtibay tayo, pagalingin tayo ng Panginoon sa mga karamdaman natin. No? Sa umagang ito, idulot ng Diyos na para patuloy tayong makapaglingkod sa Panginoon, bigyan tayo ng kalakasan ng pangangatawan. Alam naman ng Panginoon yun. Yung hangarin natin, mapaglingkuran natin ng ating Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos sa mga pangangailangan na pampinansyal, tulungan tayo ng Panginoon. Yun lang, yun yung kapayapaang ibinibigay sa atin ng Diyos. Huwag tayong ilugmok niyan. Pag tayo nalugmok sa ganyan mga problema, diba? Ay minsan din, tignan natin na, ang Diyos minsan, ang nagbibigay ng pagsubok para pagtibayan ka, pagtibayin. Nagkakaroon din naman tayo minsan ng problema dahil minsan, meron din tayong pagkukulang o pagkakamali. Tingnan natin yung aral yun eh. Ang aral ay nagbibigay ng tibay. Kapag nakita mo, baguhin mo. Kasi nakita mo eh. Pero kung nakita mo, hindi mo binabago, ay paulit-ulit ang problema mo. No? Kaya ka gusto nyong maabot yung gantimpala ng Panginoon, tumakbo tayo hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng lakas para tayo ay magtagumpay. Puri ng Diyos, anuman sa gabal, pauwiin natin sa ating mga sarili. Anuman yan, alisin ng Panginoon yan. Ang tignan natin, yung nilagay ang takbuhin sa ating harapan. Dahil ang takbuhin yon patungo sa buhay na wala hanggan. Puri ng Diyos, gandang umaga.